usapang female empowerment. Dahil mapapag-usapan natin ang importance at kakayahan ng mga kababaihan dito sa ating Philippine Navy. Kaya naman mapapag-usapan natin ang kanilang gender and development. Para dyan, makakasama natin ngayong umaga si Lieutenant Junior Grade Judeline Cañoneo, ang GAD Officer ng Naval Sea System Command, at si First Lieutenant Mirasol Banaguas, ang GAD Officer ng Philippine Marine Corps. Good morning. Good morning. So ma'am, to start off, kailan mo nagsimula na mag-recruit ng kababaihan sa Philippine Navy at ano yung dahilan para dito? As a background dyan, nung naipasa yung batas na Republic Act 7192, yung Women Empowerment and Nations Building Act. So, nakikita ng AFP ang kahalagahan ng mga kababaihan in terms of accomplishment sa mission niya. Kaya, noong 1994, doon siya nagsisimula. We started with the Philippine Military Academy. Pinasok nga natin sa part ng military training ang mga kababaihan. So from there, sumunod na rin yung ibang branch of service at kasama na doon ang Philippine Navy at nag-recruit na tayo ng mga female officers and enlisted men to be part of our naval operations. Alright, so as our prime topic naman po this morning, no, yung gender and development po dito nga po sa Philippine Navy, bakit po ba ito nagawa? Ano po yung pinaka-primary role nito? Unang-una, dito pinopromote natin yung tinatawag nating Gender Equality Act and Gender Empowerment within the organization, sa tinatawag natin within the workplace or within the Philippine Navy. So from there, nakikita natin na malaki ang nai-impart ng mga kababaihan natin in terms of the functions or performing the functions of the Philippine Navy. And aside from that, malaki ang naitulong nito dahil unang-una, pinopromote natin ang kahalagahan ng kababaihan to be a partner in our nation's development at kasama na doon sa pagkakandak ng functions natin sa Philippine Navy. So paano naman nakakatulong ito sa mga female members ng Philippine Navy? Nabibigyan ng equal opportunities and promotional in terms of promotional aspect ang mga females. And through GAD, nagkakaroon sila ng pagkakataon na i-address yung mga gender issues and concerns. Okay. No, Carla, kung i-historicize natin, yung first woman commanding officer daw ng Philippine Navy warship ay si Captain Luz Camacho. So ano po ba yung dulot nito na nabuboost yung moral ng mga kababaihan sa Navy? Alam po natin na si Captain Luz Camacho, kilala po talaga siya, na siya yung first female na to command a ship at alam naman natin na hindi ganun kadali ang number one, to lead a ship, and number two, to lead men na male-dominated. So, napakalaki po ng impact na nagawa nito, lalong-lalo na sa side ng mga kababaihan. Kasi unang-una, naipakita ng organization na talagang pinapahalagahan natin yung positional opportunities at saka yung promotional opportunities ng kababaihan. So, binibigyan natin yung, pinapakita yung full potential ng isang babae in terms sa larangan ng naval operations. And second also, through kay Captain Camacho, na ipakita rin niya na kaya ng kababaihan na i-lead din ang mga personnel natin sa Philippine Navy. I guess sinasabi ngayon nga na parang lahat ng kaya ng lalaki, kaya na rin ng babae. Yes, Pero syempre. pag-isipin pa rin, parang I guess inisip pa rin ng mga tao na iba yung ginagawa ng mga female members ng Philippine Navy sa mga lalaki. So can you explain to us kung ano ba yung role ng mga female members? Tsaka parehong-pareho ba talaga yung ginagawa? Sa female marines, kung ano yung function ng lalaki, ganun din yung function ng babae. Nagbe-vehicle security escort sila, duty sentinel. At the same time, when I was in Sulu, nagkakaroon din kami ng mga patrols. And doon, nagkakaroon ng pantay na pagkilala at pagtingin sa mga kababaihan. Kahit ba sa trainings nyo, magkasabay yung men tsaka yung women? Yes. Sabayan ng babae yung mga lalaki. Since Philippine Marine Corps is a male-dominated organization and highly specialized talaga yung training. And then naka-adapt na rin yung babae sa training ng Marines. Alright. Ayan, no, and isa pa sa mga features daw ng gender and development ay itong Women's Desk. So ano na po ba yung naging function nito at ano na nadudulot niyang tulong? Actually, since 2008, na-implement na natin itong
Gender and Development Desk sa bawat unit po ng Philippine Navy. So, under ito ng tinatawag natin na Provost Marshal Office. So, lahat po ng mga gender-related issues, concerns, or complaints, kinikater po natin yun. At hindi lamang within sa mga personnel natin sa organization, kasama na rin yung mga complaints natin sa mga dependents natin or yung sa mga family ng mga personnel natin. Meron na rin tayong isa sa napakagandang program under sa God Desk natin sa Philippine Navy is marami na rin tayong mga na-implement na mga policies or mga rules and regulations pertaining to, like for example, yung paano ang i-dispose ang isang God-related cases, domestic-related offenses of Philippine Navy personnel. Kasama na rin po doon yung domestic disposition of related offenses in the AFP. So, napakagandang programa po nito para sa level pa lang ng mga subunit sa Philippine Navy na i-address agad at naipakita natin na talagang pinuprotektahan natin ang concerns ng ating mga kababaihan. Okay. And kanina nga napag-usapan natin na yun nga, yung pareho nga yung role. Pero gusto ko naman matanong, ano ba yung mga challenges na usually hinaharap ng kababaihan sa Philippine Navy? In terms naman of challenge sa, like for example, to be assigned in an operational areas, malaki po talaga ang challenge sa side po ng mga kababaihan. Kasi like me po, nung first pa lang na nag-aboard ako ng isang Philippine Navy vessel na kung saan first time pa lang nila maka-experience na merong silang makakasama sa loob ng barko na kung saan mag-ooperate sila sa gitna ng dagat sa matagal na panahon. So, first time pa lang nila na magkakaroon ng kababaihan. So, parang yung period of adjustment, hindi ganun kadali. Pero the Philippine Navy made it easy for the part of the female personnel kasi ang ginagawa ng Philippine Navy, bago kami pinaakyat, nagkakaroon sila ng continuous lectures, indoctrination sa mga personnel natin na kalalakihan para maintindihan nila yung side ng mga kababaihan and at the same time, maintindihan din nila na we are also officers and they are also us. So, napakaganda po ng programa ng Philippine Navy para at least magiging mas madali ang pagtanggap ng organization sa side ng mga kababaihan. Alam mo, Carla, yung isa nga sa pinaka-impression talaga natin sa Philippine Navy agad, gaya ng sinabi kanina ni Lieutenant na talagang male-dominated siya supposedly. Pero ano po ba yung maging effect nito sa lahat ng iba't ibang institutions na yung Philippine Navy mismo yung nag-initiate na magkaroon ng gender and development na program? Ang magiging effect nito is magkakaroon ng pagkakataon or magkakaroon yung mga female ng chance na makapasok na pwede na natin, kaya na ng mga babae na maging part ng organization na which is male-dominated nga. And at the same time, nabibigyan na rin ng equal opportunities sa society ang mga babae. Alam nyo, I'm sure marami tayong mga viewers na kababaihan na talagang na-inspire, na naiisip nila na kaya pala talaga. So, ano ba yung mga tips na mabibigay nyo sa mga aspiring na gusto maging part ng Philippine Navy? Sa lahat po ng mga avid viewers natin na who would like to be part of the Philippine Navy, in-encourage namin sila because this is your way. Sabi nga, to be part of the military organization is the noblest way to serve the country. Kasi dito po, mo yung full potential mo, hindi lang po yung serbisyo mo, kundi pati buhay mo. So, in-encourage namin yung mga kababaihan natin na gusto pong magsilbi sa bayan through the Philippine Navy. So, pwede po silang magiging part namin and they can actually join us in our recruitment process. Okay. Kayo po, meron po ba kayong tips? Ang tips lang dyan is determination, dedication. Sa amin nga, karangalan, katungkulan, and kabayanihan. Yun doon yung papasok yung pagkakaroon ng babae sa organization. So, magkakaroon ka ng karangalan and then magkakaroon ka ng katungkulan and at the same time nagsisilbi ka sa bayan at magkakaroon ka ng kabayanihan. Yes. Alright, final message naman po sa fellow colleagues niyo po na mga kababaihan sa Philippine Navy. Napakaganda po ng programa natin sa Philippine Navy and sana tulungan din nila kami para magiging productive pa ang gender and development program natin and also sa Philippine Navy naman, binibigyan natin ng both promotional
positional and training opportunities, both ang babae at kalalakihan. And sana bawat isa sa amin ay magiging parte para maipakita po natin sa bayan na both male and female, both partners in nation's development and so as also in the development program sa Philippine Navy. Okay. Kayo naman po, Lieutenant. Ang may message ko sa mga female Marines, continue to empower women sa society, and mas lalo nating palawakin ang ating kakayahan na ipakita sa mga lalaki na kung kaya rin nila, kaya rin natin. Okay, maraming salamat. Thank you so much for inspiring us this morning and for joining us here on Good Morning Boss. Maraming salamat. Maraming salamat. Again, maraming salamat. Nakasama natin si Lieutenant Junior Grade Judeline Canyoneo, ang God Officer ng Naval Sea System Command, at ang First Lieutenant Mirasol C. Banaguas, ang God Officer ng Philippine Marine Corps.